Corinthians 13. Verse 4. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol sa pag-ibig. Verse 4. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob, kind. Ang pag-ibig ay hindi maigitin o mapagmalaki o hambog. Sa ibang translation, yung hambog, rude, di po ba? Sa inyo po, sa ibang Tagalog translation, ano po yung mayabang? Ituloy po natin yung verse 5 pala yung text natin, hindi yung hambog. Kaya pala hinahanap ko, nasa verse 5 pala. Hindi magaspang ang kilos. So yun po yung hinahanap natin, hindi magaspang ang kilos. Nasa pag-aaral po tayo ng tinatawag ni Apostol Pablo na excellent way na kung papaano po natin gamitin ang ating spiritual na kaloob dapat sa power ng Holy Spirit. At ang pinakaunang power o bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig. Kasi ito ang problem sa Corinth. Mga Kristiyano sa Corinth na masigasig sa paglilingkod pero dahil walay sa power ng Holy Spirit, ang kanilang paglilingkod ngayon ang nagiging kasiraan sa kanila. So, nasa part tayo na tinitingnan po natin ang ibig sabihin o ang tsura ng pag-ibig. So nakita natin ang envy, ito yung sinful way na pagtugon natin sa blessing na binibigay ng Panginoon sa iba. So binibless ng Panginoon yung ibang tao, pero naiinggit tayo. Ang mapagmalaki o hambog, yung mapagmalaki, yung mayabang, ito yung kasalanan sa ating salita na pinagmamayabang natin, yung pagpapala ng Panginoon. Yung hambog, ito yung attitude ng ating puso. Yung verse 5, magaspang na kilos, ito yung pagtrato natin sa ating, hindi magandang pagtrato natin sa ating kapwa. So yung mapagmalaki, hambog, magaspang na kilos, ito yung sinful way naman natin kung papaano po natin inahandle ang ating success, ang blessing ng Panginoon sa atin, ang pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. So, kapag binibless tayo ng Panginoon, pinagmamalaki natin ang blessing na ito na para bang galing sa atin. Yung attitude natin, yung pride, mapagmalaki, hambog. At yung panlima, yung verse 5, ito po ay connected sa hambog at saka yung verse 5 na magaspang ang kilos. So ito po yung prinsipyo kung papaano po natin nakikita ang ating sarili, yun po ang magdidictate sa atin kung papaano po natin tatratuhin ang ibang tao. Kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, siguradong magiging mababa ang tingin natin sa iba. Hindi ba ganyan ang patakaran ng mundong ito na yung mga mayayaman, mababa ang tingin nila sa mga mahihirap. Bakit? Kasi mataas ang tingin nila sa kanilang sarili dahil mayaman sila. So, ibig sabihin, mababa ang tingin nila sa mga mahihirap. Yung mga taong mataas ang pinag-aralan, mababa ang tingin nila sa mga taong hindi nakapag-aral kasi pinagyayabang nila yung kanilang pinag-aralan.
So ganyan po nagpo-function ang ating puso. So ang ibig sabihin din, ang mga Corinthians magaspang ang kanilang ugali dahil sila ay nagmamayabang. Merong tinatawag na love feast noon ang mga Kristiyano sa Corinth na sabay-sabay silang kumakain habang ginagawa nila ang Lord's Supper. Ngayon, ang ginagawa nila, yung mga mayayaman, naunang kumakain. Hindi nila tinitirhan yung mga may hirap. Maggaspang ang kanila. Rude sila. Rude. Wala silang pakialam sa mga may hirap. Meron ding instance at dito nanggaling yung exhortation na kailangan merong order sa loob ng church na merong nagpipreach, nag-speak in tongues. Ang ibig sabihin, nagpipreach siya gamit ang ibang lengguwahe. Meron pang nagsasalita na yung iba. So, magaspang ang kanilang ugali. Yung iba naman, merong mataas na knowledge sa Word of God, pero wala silang pakialam kung magkasala o masira yung ibang tao. So, magkikita po natin, kapag walang pag-ibig, magiging magaspang tayo. Maliit ang trato natin sa ibang tao. At ang rudeness, makikita natin yan sa iba't ibang paraan. Halimbawa, sa bahay, ngayon ko lang na-realize, sinabi lang ni Sister Rina, sinabi niya na may pag-ibig, dahan-dahan niya sinabi. Ang sabi niya, kapag kumakain ka, sabi niya, yung dumi mo, sabi niya, nakakalimutan mong itapon sa basurahan. Iniiwan mo kung saan ka kumain. Halimbawa, meron akong kinakain na pongkan. Sakto, nasa sala ako. Babalatan ko yung pongkan, siyempre. Ang problema, naiiwan ko yung basura ko, naiiwan ko kung saan ako kumain. Ang ibig sabihin, merong iba na mabibigatan na siya yung maglilinis ng aking dumi. So, hindi ako concerned sa aking cup. Si Eliza, kapag kumakain kami, ginagawa niya, dinidilaan niya yung kanyang kutsara. Wala nang problema, kutsara niya yun. Ang problema, pagkatapos niya, dinilaan yung kutsara niya, gagamitin niya pansalok ng ulam namin. So, sinasabi namin sa anak, hindi pwede yan. Kapag kumakain tayo, gumamit ka ng serving spoon kasi meron kang ibang kasama. So, yung mga ganun na simple na kinoconsider natin yung ibang tao. Halimbawa, dito sa church, pwede rin makita yung rudeness. Halimbawa, nagsiservice tayo, nakikinig tayo ng Word of God, pero nakikipagkwentuhan ka sa katabi mo. Dahil maingay, hindi lang kayo inaabala, pati yung katabi mo rin at buong congregation naabala. So, nagiging magaspang yung ugali natin. So, ito rin, kapag late tayo, especially sa mga members, kapag late tayo, nag-start na yung service, dumarating ka, naabala yung buong congregation ngayon. Alam niyo po ba, sa ibang church, minsan nakapag-bisita ako sa Baguio kasi malaking congregation. Kapag nag-start na yung service, singing na, ini-stop nila, sinasara nila yung pintuan, huwag mo nang papasok kasi makakaabala. Kasi late sila eh. Tapos, pagkatapos, pag nakaupo na, doon pinapasok para hindi lang makaabala. So, anong point? Makita lang natin na maging sensitive tayo na kapag nalilate tayo, inaabala natin yung ibang tao. Ganun po yung point. Kapag sa isang discussion, hindi pa tapos magsalita yung isa, nagsasalita ka na, binabara mo na. Ibig sabihin, magaspang yung ugali. Rude tayo. Nung Sunday, nagkukwentuhan kami ni Brother Rudy na yung sobrang pagpapatawa, hindi maganda kasi minsan kapag nagpapatawa tayo, marami tayong nasasaktan ng iba. Minamalit natin yung ibang tao para lang makapagpatawa. So, nagiging magaspang ang ating ugali. Meron kang meeting. Ang usapan ninyo, 9 a.m. Dumating ka, 9:30. Hindi mo inintindi yung kausap mo na
matagal na naghihintay. So, nagiging magaspang yung ugali natin. Ang ibig sabihin, hindi natin kinoconsider, tinatrato na maayos ang ating kapwa. At ang pinaka-punto na gusto ko pong makita natin, merong connection yung pagtrato natin sa ating kapwa sa kung paano po natin nakikita ang ating sarili. Yan ang gusto ko pong makita natin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sa Lucas chapter 7. Meron tayong dalawang versikulo na titignan. Lucas chapter 7, mabilis lang. Kasi sabi ni na Brother Elvis tsaka ni Brother David, kailangan daw mabilis tayo. Lucas chapter 7, si Jesus sa tahanan ni Simon na Pariseo. So ganito ang setting. In-invite ng isang Pariseo ang ating Panginoong Yesus na kumain sa kanyang tahanan. At nakaupo na ang ating Panginoong Yesus at bigla na nabalitaan ng isang makasalanang babae na ang Panginoong Yesus ay nasa tahanan ng isang Pariseo. At ang ginawa ng makasalanang babae, kahit hindi siya invited, pumasok siya sa bahay ng Pariseo, ang ginawa ng babaeng makasalanang ito, umupo siya sa likuran. Ang ginawa niya, umiyak siya sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Nilinis niya yung paa ng Panginoong Yesus gamit ang kanyang luha, ang pinampunas niya ang kanyang buhok, at nilagyan niya ng pabango ang paa ng ating Panginoong Yesus. At makikita natin sa tagpong ito, ang Pariseo, sinasabi ng writer, sa kanyang loob-looban, mababa ang tingin niya sa babae. Actually, tinitest niya ang Panginoong Yesus. Kung alam lang ni Jesus na ang babaeng ito ay makasalanan, isang prostitute, hindi man niya kakausapin at hindi man niya pababayaan ang babaeng ito na punasan ang kanyang paa. So ang Pariseo ngayon, makikita natin, bantayan po natin. Dahil ang Pariseo, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, dahil iniisip nila, nakakasunod sila sa mga kautusan ng Diyos, mababa ang tingin niya sa babae. At ito yung gusto ko pong makita natin. In-explain ng Panginoong Yesus ang reason kung bakit ang babaeng ito na paulit-ulit na pinupunasan ang paa ng ating Panginoong Yesus. Ang reason, ang sabi niya, dahil naranasan ng babaeng ito ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanyang maraming kasalanan. So ito yung purpose ng parable na merong dalawang umutang, yung isa 500 denaryo, yung isa 50 denaryo, parehas na pinatawad. Ang tanong ng Panginoong Yesus, sino ang magmamahal ng malaki? Yung pinatawad ng malaki. So ito ang nangyari sa babae. So ang devotion ng babae, nagmumula sa kanyang kaalaman na pagpapasalamat na pinatawad siya ng Panginoong Yesus sa marami niyang mga kasalanan. At pinagkumpara ng Panginoong Yesus ang tugon ng Pariseo sa tugon ng babae. At makikita natin yung kagaspangan ng ugali ng Pariseo sa kung paano niya tratuhin ang Panginoong Yesus, at ito ay nagmumula sa mataas na tingin niya sa kanyang sarili. Sa verse 45, basahin po natin. Hindi mo ako hinalikan, subalit buhat ng ako'y pumasok ay hindi pa siya humihinto sa paghalik sa aking mga paa. Ang ibig sabihin po, meron silang kustumbre noon na yung mga bisita ay hinahalikan nila. Kustumbre, basic. Ito ay paggalang sa tao. So ang ibig sabihin, hindi ginalang ng Pariseong ito ang ating Panginoong Yesus. Yung simpleng kostumbre lamang na halikan ang bisita, hindi niya ginawa. Pero yung babae,
Hindi pa siya humihinto sa paghalik sa paanan ng Panginoong Yesus. 46, hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo. Ito yung kostumbre noon. Subalit, binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang maraming niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit, ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. So, makikita natin yung rudeness na yung basic na respeto noon sa kanilang mga bisita ay hindi po ibinigay ng pariseo. Dahil ano ang reason? Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Ito yung basic na problema natin, tayong mga tao. Na kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, sigurado, hindi natin rerespetuhin yung mga taong iniisip natin na nasa ibaba natin. Bakit kapag ang isang tao, iniisip natin, mataas ang kalagayan niya sa buhay, at meron tayong iniisip na makukuha sa kanya, nirerespeto natin yung tao. Pero kapag ang tao naman, nakikita natin mababa ang kalagayan sa buhay, at wala tayong mapapala sa taong ito, wala siyang maibibigay sa atin, bakit hindi natin nirerespeto? Bakit iba-iba yung pagtingin natin sa tao? Dahil yon ay nagmumula sa mataas na pagtingin natin sa ating sarili. So ang lesson na sinasabi sa atin ng tagpong ito, importante sa ating mga Kristiyano na ito nga, ang dinidil natin yung problem sa ating puso, hindi yung problem sa labas. So hindi po sinasabi sa atin na kailangan kang maging maayos sa pagtrato mo sa iyong kapwa. Ibigay mo ang respeto na nararapat sa iyong kapwa-tao. Tama yun, pero hindi yun ang pinaka-point na gusto po nating makita. Ang pinaka-point na gusto nating makita ay kailangan makita natin na tayo po ay makasalanan. Na pinatawad ng Panginoon ang marami nating mga kasalanan. Ito yung sinasabi ng Beatitude, na mapalad yung mga taong mahihirap, poor in spirit, na dahil nakikita nila na wala silang deserve na anumang mabuti mula sa Panginoon dahil sila ay makasalanan, na ang deserve nila ay impyerno, doon nila ma-appreciate ngayon ang biyaya ng Panginoon, ang pag-ibig, ang deserving love ng Diyos sa kanila, na pinatawad sila sa maraming kasalanan at pinasuot sa kanila ang katwiran ng Panginoong Yesus. So makikita natin ngayon ang right balance sa isang Kristiyano. Merong humility, mababa ang tingin niya sa kanyang sarili, pero merong confidence dahil nakikita niya, pinatawad siya. Pinatawad na ang lahat ng kanyang kasalanan at suot-suot niya ang katwiran ng Panginoong Yesus. So ito dapat ang balance na nakikita sa atin. Humility, mababa ang tingin natin sa ating sarili, pero merong confidence. Merong confidence dahil alam nating suot-suot natin ang katwiran ng ating Panginoong Yesus. Kapag ito ang attitude ng ating puso, sino man ang nasa harapan natin o sa paligid natin, ibibigay natin yung respeto na nakaayon po sa dignidad ng tao. Hindi nakadepende sa kalagayan at sa kung ano ang makukuha natin sa tao. At yan po ay nag-uumpisa sa mga simpleng concern sa bahay. Kamukha ng example, tingnan natin yung mga ginagawa natin sa bahay na nagiging pabigat sa ating kapwa, miyembro sa tahanan. Sa church, kapag kumakain tayo tuwing lunch, tinitignan nyo ba yung iba kung meron silang pagkain o kumakain lang tayo, basta makakain lang tayo, wala tayong pagkain sa iba? Sinisilip nyo ba yung iba kung meron silang pagkain? Kapag naging tama yung attitude natin sa ating puso, magpa-follow yung respeto, ibibigay natin, yung dignity
ibibigay natin. Kahit sino pa yan, kahit mahirap pa yan, kahit wala pang mayambag sa atin yan, ibibigay natin yung respeto, yung concern sa ating kapwa. So, importante sa ating daily devotion, maghanap tayo ng mga kasalanan. So, sa ating self-examination, kapag wala tayong nahanap, nakikita ang kasalanan, ang ibig sabihin, mas malaki yung problema. Hindi pwedeng wala. Marami yan. Hindi lang natin nakikita. At ito ang purpose ng pag-aaral na ito, na dinidefine natin ang pag-ibig ng detalyado para makita natin kung gaano kakomplikado ang kasalanan sa ating mga puso. Araw-araw, sinasabihan natin ang ating sarili kung gaano tayo kasama, hindi tayo deserving sa anumang blessing ng Panginoon, pero ipinigay niya pa rin ang kanyang saganang biyaya sa atin. Pinatawad tayo sa maraming kasalanan at pinasuot sa atin ang katwiran ni Kristo. Magiging tama ang tingin natin, magkakaroon ng humility. Pero mayroong confidence. Kaya magiging tama rin ang relationship natin sa ating kapwa-tao. Pangalawang versikulo, at dito po tayo magtatapos. Sa John chapter 13. Sa John chapter 13, basahin lang natin yung verses 13 to 17. Basahin lang natin. Verse 13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. Tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon, o ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito at mapalad kayo kung inyong gagawin. So, ipinakita, ang konteksto po dito, ang Panginoong Yesus bago siya mamatay sa krus, gumawa siya ng isang drama o parable para illustrate sa kanyang mga disipulo kung ano ang kanyang gagawin sa krus para linisin sila sa kanilang mga kasalanan. So, merong gathering. Nasa paghapunan ang mga disipulo kasama ang ating Panginoong Yesus. Noon pala, meron silang kostumbre na kapag ang sino mang in-invite na mag-dinner sa isang tahanan, yung in-invite na yon, bago siya pumunta sa dinner na pupuntahan niya, maliligo na siya sa bahay. At habang papunta siya sa lugar kung saan siya in-invite, dahil noon hindi naman sementado yung daan, madudumihan yung kanyang paa. So ang normal na customary noon, yung mga bisita, inuhugasan muna yung paa nila kasi marumi nga bago papasukin at pakainin. Ngayon, nakaupo na ang mga disipulo. Ang problema, alam nila yung kostumbre. Alam nila yung dapat gawin. Dapat merong maghugas ng paa. Alam niyo po ba, lahat ng mga disipulo, walang gustong magbaba. Yung mga disipulo, makikita natin dito, ayaw nilang gawin yung ministry na mababa kasi mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. At binigyan sila ng Panginoong Yesus ng isang example na makikita natin dito ang tunay na greatness ay kapag nagiging servant tayo. Sa mundong ito, kung gusto mong maging dakila, kailangan marami ang naglilingkod sa iyo. Pero sa Bible, sa ating mga Kristiyano, ang tunay na kadakilaan, tayo yung naglilingkod sa ating kapwa. At yan ang ipinakita ng ating Panginoong Yesus. Ipinakita niya kung ano ang gagawin niya sa krus sa pamamagitan ng isang drama. So, makita niyo, dahil
Ang mga disipulo ayaw tumayo. Ayaw nilang gawin yung gawain ng isang alila, ng isang servant. Imagine po natin tumayo ang ating Panginoon Jesus. Inalis niya ang kanyang damit. Kinuha niya ang tuwalya, itinali niya sa kanyang bewang, at yung palanggana, nilagay ng tubig, isa-isa niyang hinugasan ng paa ang kanyang disipulo. At makikita natin ang reaksyon ni Pedro. Sabi niya, nung hinugasan ng Panginoong Yesus ang paa ni Pedro, Panginoon, wag mo gagawin yan sa akin. Sabi niya. Kasi nga, alam niya, gawain ng isang servant yon ng alilab. At nahihiya siya na ang Panginoong Yesus, gagawin niya sa kanya. So, ang ibig sabihin, ganun ang kaisipan ni Pedro. Na ang pagiging dakila, kailangan ikaw ang pinaglilingkuran. Pero ang problema, ang Panginoon niya at guro ang naghugas ng kanyang paa. So hindi matik yun ni Pedro dahil taliwas yun sa kanyang nakasanayan, sa kanyang kaalaman. Na kung gusto mong maging leader, dapat ikaw ang pinagsisilbihan. Hindi ikaw ang nagsisilbi. Pero ang Panginoong Yesus, pinapakita sa atin, binibigyan tayo ng lesson. Sa verse 3, ito yung sabi, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Ang ibig sabihin, alam ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Mataas ang kanyang kalagayan at patungo na siya sa langit, sa glory. Pero bakit pinaglingkuran pa rin niya ang kanyang mga disipulo? Ang ibig sabihin, ang tunay na greatness ay ang maging servant. Kung gusto natin maging dakila, di ba? Yun naman ang gusto natin. Built-in sa atin yan. Gusto natin maging dakila. Pero ang daan ng Panginoon upang maging dakila tayo ay kung ibaba natin ang ating sarili. Nagkakaroon tayo ng konting idea sa ating puso, sa ating pride, na kapag inuturing tayong servant ng iba, parang nagagalit tayo sa loob-looban natin. Kasi mababa ang tingin nila sa ating sarili. Pero ang problema, yung pride natin, mataas lang ang tingin natin sa ating sarili. So anong connection nito sa magaspang na ugali? Kapag servant tayo, mababa ang tingin natin sa ating sarili. Kamukha natin ang ating Panginoong Yesus. Mas concerned tayo sa kapakanan ng iba. Ang ibig sabihin, ibibigay natin yung respeto na nararapat sa ating kapwa. At yan ay magmamanifest sa iba't ibang itsura. Ang paraan upang magkaroon tayo ng servant heart, kailangan nating makalimutan ang ating sarili. Paano natin makakalimutan ang ating sarili? Tumingin tayo sa krus. Ang sinasabi sa atin, ang Panginoong Yesus, talagang sinabi dito, alam niya na siya ay Diyos. Galing sa Diyos at patungo sa Diyos. Alam niya ang mataas na kalagayan niya. Ang ibig sabihin, tayong mga mananampalataya, kung maramdaman natin at maunawaan at maranasan natin ang mataas na kalagayan natin sa harapan ng Diyos, na tayo ay itinuring na anak ng Diyos, na ang deserve natin ay impyerno, pero bakit ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ito ang mag-consume at magdomina sa ating puso at kaisipan dahil binemeditate natin ito araw-araw, kung maranasan natin ang mataas na value natin na ibinigay ng Panginoong Yesus sa atin, makakalimutan natin ang ating sarili. At makakaya nating gawin yung gawain ng isang alila, ng isang slave. At makakaya nating maging alipin ng iba. Maging servant para sa iba. Kung ituring man tayong servant, hindi man tayo masasaktan. Sa restaurant, yung mga waiter, kapag sinasabihan ng customer, hindi naman nagrereklamo yan. Kasi trabaho niya yan eh.
Alam niya yung kalagayan niya sa buhay. Waiter siya. Hindi siya ang boss. Tayong mga Kristiyano, kung alam natin ang mataas na kalagayan natin, na makasalanan lang tayo, na pinatawad at binigyan ng saganang biyaya ng Diyos dahil kay Jesus, mababa ang tingin natin sa ating sarili, pero confident tayo. Meron tayong strength na ibaba ang ating sarili para sa iba. At ang sabi dito, mapalad yung mga Kristiyano na servant kamukha ng ating Panginoong Yesus, masaya sila. Alam niyo po ba, yun ang magbibigay ng kasiyahan sa atin kapag nagkaroon tayo ng servant heart. Minsan, nasa restaurant kami, meron kaming kasabay. Yung kasabay namin, nag-order siya. Ang problema, hindi po agad dineliver yung kanyang order. Kaya lang, lunch na yun, gutom na gutom na. Kaya nga pumunta sa restaurant yung tao para kumain kasi gutom. Ang tagal bago binigay yung order. At nung binigay yung order, mali. Yung pagkain na dapat para sa kanya, ibinigay sa amin. Mali. Sa ating kultura, may karapatan yung customer na magalit kasi nagkamali yung waiter sumigaw yung customer. Sumigaw. Galit na galit sa waiter. Alam niyo po ba, umalis siya. Iniwan niya. Umalis siya. Palagay niyo po ba masaya yung tao? Alam natin, sa kaisipan natin mga taong makasalanan, deserve niya yun. Dapat gawin niya yun. Pero ang tanong, masaya ba siya? Nung hindi na ibigay yung iniisip niya na deserve niya, naggalit siya. Nasira ang araw niya. At mas lalo siyang nagutom. Hindi ba? Kasi umalis siya, hindi siya kumain. Alam niyo po ba, kung humble yung taong yan, at ang turing niya sa kanyang sarili, servant, nung hindi ibinigay yung tamang order, hindi mo nagalit yun. Okay lang sa kanya. Kasi servant siya. Kung hindi man binigay yung tamang order niya, maghihintay siya. Servant siya. Hindi siya nagalit, hindi siya nasaktan, hindi siya na-damage. Masaya siya. Alam niyo po ba, yung taong yun, nung nagwala, kamukha natin yun. Kapag itinuturing tayong servant, deep within, nagagalit tayo. Hindi yan ang deserve. Hindi ba miserable ang buhay natin? Mabigat. Eh, ang problema, hindi naman palaging binibigay yung iniisip natin, deserve natin, di ba? Eh, di araw-araw galit tayo. Hindi ko sino man ang makasalamuhan natin na hindi ibinigay yung deserve natin, magagalit tayo. Hindi tayo magiging masaya. Pero kung servant tayo, nakalimutan natin ang ating sarili. At ang nagbibigay ng kasiyahan at value sa atin ay ang krus ng ating Panginoong Yesus. Sa kabila ng pagiging makasalanan, bakit ako minahal ng Diyos? At ito ang nagbibigay ng value sa akin. Hindi man ako ituring, hindi man ako respetuhin ng iba, hindi ako masasaktan. Kasi mababa na yung tingin ko sa aking sarili. Hindi mo na ako pwedeng ibagsak. Nasa dulo na ako eh. Kung hindi man ibigay yung iniisip natin, deserve natin, okay lang. Hindi tayo masasaktan. Kasi servant nga tayo eh. So magiging masaya ang buhay natin. Hindi tayo basta-basta na-open. Hindi man tayo tratuhin ng tama, okay lang. O minsan nga, kapag regular nating meditate ang gospel, nakalimutan natin ang ating sarili, binabastos na tayo ng iba, hindi pa natin napapansin. Kasi ang ibig sabihin nun, nakalimutan na natin ang ating sarili. Pero kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, sensitive tayo kapag hindi binibigay yung deserve natin. Nagagalit tayo. At malinaw ang ating mga mata kung sino yung hindi nagbibigay ng respeto sa atin. At nagiging mabigat ang buhay natin. Miserable. So ano ang solusyon? Makipag-away ba tayo? I-assert natin kung ano yung karapatan natin? O kalimutan natin ang ating sarili, maging servant tayo? Tama, kailangan tayong maghanap ng value sa ating buhay. Hanapin natin sa krus. Yun ang mataas na value natin, ang pag-ibig ni Jesus.
para sa atin na makasalanan. At kapag nagiging servant tayo, iniisip natin palagi, ano ang magiging implikasyon ng aking sinasabi sa iba? Masasaktan ba ito kung gagawin ko ito? Kung malilate ba ako, meron bang may istorbo? Iniisip mo ang lahat ng implikasyon ng buhay mo sa mga tao sa paligid mo. Concern ka sa kanila. Dahil sa pag-ibig. So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, kapag walang pag-ibig, magaspang yung ugali natin. Wala tayong pakialam kung sino masakta, kung sino ang maistorbo, kung sino ang mabigatan, wala tayong pakialam. Kasi ang iniisip lang natin ay ang ating sarili. At kapag ganyan tayo, hindi tayo magiging masaya. At ang main problem natin ang ating heart. Mataas ang tingin natin sa ating sarili. So, importante yung meditation. Lahat tayo, meron tayong ganito ang tingin natin, mataas. Nag-uumpisa tayo sa mataas na tingin natin sa ating sarili. Kaya nga araw-araw, kino-convince natin ang ating sarili. Makasalanan tayo. Wala tayong deserve na mabuti mula sa Diyos. Wala tayong deserve na mabuti mula sa ating kapwa. Ano man ang meron tayo dahil sa biyaya ng Diyos. At ang ating value ay nakadepende hindi po sa ating kalagayan sa buhay, hindi sa pagtrato ng ibang tao sa atin, kundi nakadepende sa kung papaano tayo tinrato ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Doon nakadepende ang mataas na value natin. Kapag naging totoo yan sa atin, makakalimutan natin ang ating sarili, magiging servant tayo ng ating kapwa, at palagi natin kinoconsider kung ano makabubuti sa ating kapwa. Hindi magiging magaspang ang ating ugali. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng wisdom at karunungan sa amin. Tunay nga po, Panginoon, napakalaki ng problema ng aming mga puso. Ang pride na alam po namin makikipaglaban kami hanggang kami ay nabubuhay sa mundong ito. At bigyan mo kami ng light na makita namin, Panginoon, ang evilness ng pride sa aming mga puso. Hindi kami maging komportable, malungkot kami, at iiyak namin sa iyo, Panginoon, aming mga kasalanan. Upang makita at maranasan namin, Panginoon, ang iyong saganang biyaya, ang iyong saganang pag-ibig, ang iyong saganang awa sa amin. Hindi kami deserving, Panginoon. Ang deserve namin ay impyerno. Pero bakit ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa akin? Na ako ngayon ay merong buhay na walang hangganan papunta sa glory at nakakalapit sa iyong banal na trono, Panginoon. Marami pang mga blessings na naghihintay sa akin. Bakit mo ibinigay ang lahat ng mga ito sa akin? Hindi ko deserve, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, sa iyong mercy, alang-alang sa aming Panginoong Yesus. Para sa luwalhati ng aming Panginoong Yesus. Amen.